Magandang araw mga kaibigang Dudong ug Inday. So ayun na nga, sarap ng kuyakoy-kuyakoy ko nung summer. Biglang nagiging maulan, araw-araw ba naman umulan. So hindi ko muna siya inayos kasi summer nga naman. Nilagyan ko lang siya sa ibabaw ng mga, anong tawag nito, mga lukay. Sa Bisaya tawag namin dyan, lukay, yung ano ng niyog. Para lang hindi mainitan sa loob itong mga manok na to. O, kita nyo, ito Red Rhode Island po to, yung lahi ng manok na to. Medyo mahina siya sa ulan. So ganyan ka, ano yan, kakalat dyan kasi umuulan nga, hindi ko maasikaso. Ngayon, napabili ako ng trapal. Kailangan ayusin ko na talaga yung bubong niyan. Kasi pag hindi ko naayos pa yan, itong mga manok na to, hindi malayang magkasakit. Kasi kung nakikita nyo yung loob ng, ano niya, loob ng, tawag nito kulungan. Maputik na po talaga. So, kailangan ng asikasuhin at uunahin. So, yun na nga, itong mga itlog nito, araw-araw kong kinukuha, nilalagay ko sa gulayan, sa rep, para ma-preserve. So, ito kita nyo, tumatagos na. Akala nyo may palibreng shower dito sa ibabaw. Naipon kasi siya. Ang nangyari kasi, yung palwa ng niyog na nilagay ko sa ibabaw, di ko alam kung palwa ba talaga sa Tagalog to, basta sa amin lukay, bumigat dyan. So, ang nangyari, pumondo yung tubig. So, itong ano natin, anong tawag to plastic na to, UV plastic, mga nabutas, nasira. Kita nyo yan, bumigay na rin yung mga kawayan, so kailangan kong alisin. So, wala akong maaasahan kasi katulad sa ibang vlog ko, sasabihin asan yung asawa ko. Ang asawa ko po ay may trabaho, nasa ulanan rin po, nagdi-deliver. So kung kaya rin naman nating mga babae ito, simpleng bagay lang to. Carry ko po itong gawin. So hindi ko na kailangan ng asawa ko to. Kailangan ko lang dito cameraman. So ayun na nga. Kasi hanggat maaari kong gumagawa ko, ayoko na may kasama sa paggawa kasi mag-aaway lang kami ng asawa ko. So ginagawa ko dito, yun, kailangan ko lang may taga-bitbit na camera, yung anak kong panganay. So, ang daming kuhol niyan. Umaakyat yung mga kuhol dyan sa ibabaw. Kita nyo naman, pinupulot ko isa-isa, tapos pinapatay ko. Ayan, sa dami ng lukay na nilagay ko sa ibabaw, talagang hindi malabong mabigatan yung bubong. Pag di ko pa inasikaso yan, guguho yung bubong na yan. So, sipag-sipag lang. Hindi naman ganun kahirap yung ginagawa ko. Para sa akin, hindi siya ganun kahirap. Na kahit babae, kayang-kayang gawin yan. Kasi pag wala tayong pambayad o pangsaho, pang sweldo, tayo na lang ang gagawa. Lagi ko naman sinasabi na sa paghahalaman, sa pag-aalaga ng mga kung ano-ano mahayop gusto nyo. Kung kaya nyo magtipid, kaya nyo, paano ba to? Basta yun na nga, makatipid. Solo-solo na lang. So, kailangan alisin to para malagyan ko siya ng trapal sa ibabaw. Medyo marami rin yung nalagay kong lukay dyan sa ibabaw kaya talagang bumigay yung bubong Medyo kumurba bumawog sa Bisaya ba. Bumawog yung kawayan nilagay ko, pati yung hagdanan ng double deck nandyan. Parang wag lang umangat yung bubong. Kasi pag humangin, lumilipad yung UV plastic. Ayan pa-shower. Alam niyo yung nangyari dyan, talagang basang-basa na ako. Kasi galing naman ako sa palengke, bumili nga ako nung trapal. Ganun rin naman, naulanan ako, basa na ako, di na ako nagbihis, diretso na. Kasi, naku, ang daming labahan, ang hirap pa magpatuyo, kahit naka-dryer yung mga sampay natin, ang hirap pa rin maglahanap ng sampayan, lalo kung maliit pwesto mo. So, babaklasin ko tong net na to, nilagay ko to sadya, kasi pag summer nga, di ba ang init, kahit paano nakakatulong to siya, yung init. Mabawas-bawasan, maliliman yan, tapos yun nga, nilagyan ko ng lukay sa ibabaw. So, bibilisan ko na yung galaw ko nun. Ililigpit ko to kasi may plano akong gawin. So, una kong ginawa, yung trapal na yan, dyan ko nilagay sa loob. Inayos ko ng ganyan. Kanda hirap pa ako kung paano gawin yan. Nagpatulong naman ako sa anak ko niya nung kinat. Hindi talaga obra, kailangan siya nang humawak ng kamera. Kasi, ayaw ko ba, mainit ulo ko pag pag hindi ko maintindihan. So, kailangan sa akin walang kasama sa gumagawa. Pag gumawa ako, kailangan wala akong kasama ba? Yung ako lang, diskarte ko. Kasi, ako po, medyo masungit ba ako pag may ginagawa ako na hindi mo ko yung gusto ko. Ayan, naligo na ako. Ang dumi pa ng tubig sa ibabaw niyan. May mga lupa-lupa pa, buwagsak sa mukha ko. Nangyari pa niya, napuwing ako. Kaya tinigil muna namin yung pagbablog niyan. O, diba? Kanina siniksik ko sa ilalim, ngayon biglang siniksik ko na sa ibabaw. So, hindi ko na nakuna ng video kasi pinatulong ko na yung anak ko. Kailangan doon siya sa kabila, umikot pa ako sa kabila para magawa namin yung ganyan. Tapos ang nangyari niyan, di ko alam kung saan ko na may nasagi ako dyan Yung mga gamo-gamo, nagliparan. Nakala mo nasa Encantadia na ako ba? Tapos ganyan, may mga lumilipad-lipad sa paligid ko. Kita pa yung payo ni Kuya, yung nag-video dyan, nakapayo. Di ba? Para-paraan, maka lang ng content, makagawa lang tayo. Ayan di ba? Ang ganda tingnan. Pero pasok sa mata mo, panalo ka niyan. Medyo hindi maganda pag ikaw ang nandyan. Kasi nakakain mo na yan.
O tapos ayan na nga, tiyaga-tiyaga lang, tali doon, tali dito ginagawa ko kasi iniiwasan ko nga na kailangan mahatak mo yan kasi iipunan ng tubig sa pinakagitna. O, di ba? Para ako yung Encantadia, o, halto, at yung mukha ko ang lapad na talaga. Kailangan na mag-diet. So, eto na, hapla na si Inday. Maputik kasi yung mga manok, apak ng apak dyan. Tapos ulan pa ng ulan. So, yung mga kainan, kailangan araw-araw nyo nililinis yan. Para hindi siya maanuhan, maistakan talaga ng dumi. Tapos nilalabas ko yung mga kahoy. May gagawin ako sa mga kahoy na yan. Naabala ko maggawa ko dyan ng dirty kitchen. Wow. Dirty kitchen ba? Abuhan kung tawagin sa amin. Gagamit lang ako ng lupa at saka mga ritaso. So, ito binuhat ko, ipa po ito. Ang gagawin ko dyan, lalagay ko yung mga ipa dyan. Ayan, para mawala yung putik na yan. Sa iba naman ginagamit nila, ano yan? Dinami ba yun? Basta yung yung damo na pwedeng yung mga katawan ng palay. Yung iba naman dinami. Basta yun na yun. Kung matandaan, basta yung mga para siya matangkay-tangkay. Nilalagay diyan ay ang available sa akin yung ipa lang, o 'di ba? Nawala na yung putik. So yung mga manok pinakawalan ko sa labas. Tas ngayon initsahan ko ng feeds, ayan nagkalat yung feeds doon sa dulo para magsipasok sila. Ayun basang-basa sila, sana wag silang sipunin. Tapos sinakot ko na yung iba. Diyos ko Lord, pareho na tayo. Damay-damay na kami basa. Tapos kinagabihan, ayan. Gumawa ko ng DIY na inumanan nila ng tubig. Ayan. Binili ko lang yung pula na yan para hindi madudumihan yung tubig nila. Kasi pag yung timba ang nilagay ko, naapak-apakan, akala mo umiinom sila ng burak ba tawag doon. So ito, chinaga ko na lang talaga ako ng gumawa, DIY. Tapos yung yung mga mayonnaise, lagayan ng mayonnaise. Binili ko lang yan, 10 isang peraso niyan. Tapos ipapasok ko lang yan. Si Shopee ko rin nabili yung pula na yan. Para, ang tawag nito, malinis yung tubig nila. Kasi pag ito laging ulan na, hindi maiwasan madumihan yung mga paa. O, diba? Tsaga-tsaga lang, o. Kahit gabi ginagawa ko. Para bukas, sa magdamag pala, mababaran ko siya ng tubig. Tapos yung, ng pandikit yan, medyo mawala muna kasi nababaran ng tubig. Bukas, pwede ko na siyang gamitin. So, lagyan ng vitamins yan kasi kailangan din pala pag umuulan, may vitamins sila lagi. Tiyaga-tiyaga lang talaga.